Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Malacanang nanindigang hindi makikipagnegosasyon sa mga terorista kasunod ng alok ng Maute Group na palayain ang bihag na pari kapalit ng kalayaan ng mga naarestong magulang ng kanilang mga leader. PNP na alam ng impormasyong may pag-aari umanong gun store ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Mga baril na na-recover sa kuta ng Maute Group sa Marawi City, inaalam na rin kung kanino nakarehistro. Mga petisyon upang pilitin ang Kongreso na magdaos ng joint session hinggil sa martial law declaration, ipinadidismiss ni Solicitor General Jose Calida. Mahigit 4,000 pulisi pakakalat sa Cebu City para bantayan ang seguridad ng idaraos na ASEAN meeting sa susunod na linggo. PNP bumubuo na ng panuntunan sa ipatutupad na executive order na layong limitahan ang paggamit ng paputok sa bansa. MMDA pinag-aaralang rebisahin ang umiiral na number coding scheme dahil sa lumalalang problema ng traffic. Tutol din ng Armed Forces of the Philippines sa alok na palitbihag ng Maute Terrorist Group. Inamin din ng AFP na ramdam na nila ang pressure upang tapusin ang gulo sa Marawi City. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inalam na ng Philippine National Police kung kanino nakarehistro ang mga baril ng Maute Group na na-recover sa Marawi City. Iniimbestigahan na rin nila ang impormasyong posibleng may pagmamay-ari ring gun store si Isnilon Hapilon, ang leader ng teroristang grupo. Ito ang balita ni Grace Casin. Parami ng parami ang mga baril na nare-recover ng government troops sa Marawi City. May ilan man sa mga armas ang hindi rehistrado, lahat ito ay isa sa ilalim sa masusing pagsusuri upang malaman kung saan ito nakuha ng mga teroristang grupong Maute. Para doon sa ownership ng baril, kung kailan ito nag-expire, kailan nila binili, kanino nila binili, o kanino nila nakuha. Dito nais malaman ng PNP kung saan posibleng nabili ng mga teroristang grupo ang mga baril. Maaari ding maharap sa kaso ang sinumang mapatutunayang may-ari nito. Under the new law, dapat kung pangangalaga mo yun, you will be accountable and answerable to the government. Why these firearms are being recovered sa mga threat groups. Iniimbestigahan na rin ngayon ng pulisya ang impormasyon na kanilang nakuha na posibleng may pag-aaring gun store sa Marawi City si Isnilon Hapilon. Subalit sa records umano ng PNP Firearms and Explosives, walang gun store na nakapangalan sa lider ng Maute Terrorist Group. Another information came in that he is using another person. So that information was just provided to our troops on the ground. Meantime, wala pa silang feedback sa amin. Otherwise, they should have asked us as to the legitimacy of that person. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang mga miyembro ng Task Force Davao na nakahuli sa founding leader at ama ng Maute Brothers. Ito ang balita ni Janice Inhente. 30 miyembro ng Task Force Davao ang binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasunod ng paghuli ng mga ito sa founding leader ng Maute Group na si Kayamura Maute at 3 pa nitong kasamahan noong ika-6 ng Hunyo. Staff Sergeant Zaldi Kuatun, Philippine Army. Binigyan ng Certificate of Appreciation ang mga sundalo sa isinagawang flag ceremony sa Quezon Park sa Davao City kaninang umaga. Ano kasi sa tradisyon ng Armed Forces, every time po yung mga kasundaluhan natin at saka yung mga kapko natin ay meron silang nagawa na maganda. Meron po tayong talagang parang awards system para sa lahat ng tropa. Malaki ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan sa tropa ng Task Force Davao sa naging kontribusyon nito upang mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa lungsod. Matatandaang nahuli ang ama ng Maute Brothers matapos itong maharang sa checkpoint sa Sirawan, Turil, Davao City dahil sa kahina-hinalang kilos habang sinusuri ng mga militar. Samantala na ipamahagi na sa mga residente sa Marawi ang relief goods na mula sa lokal na pamahalaan ng Davao na nagkakahalaga ng 200,000 piso. We distributed, Mr. President, malongs and among others.
Ayon kay Davao City Councilor Danilo Dayanghirang, nanatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa Marawi sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kasamahan nilang nasasawi sa kaguluhan. Samantala sa darating na June 29 ay magsasagawa ng Joint Sports Activity Philippine Councilors League bilang charity event para sa mga biktima ng Marawi Siege. Janice Zenhete, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinadidismiss ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ang mga petisyon na naglalayong utusan ng Kongreso na magdaos ng joint session kaugnay ng martial law declaration sa Mindanao. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sinagot na ni Solicitor General Jose Calida ang dalawang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na utusan ang Kongreso na magdaos ng joint session at alamin kung may batayan ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Sa kanyang comment na isinumite sa SC, hiniling ni Calida na i-dismiss ang magkahiwalay na petisyon ni dating Senador Bobby Tanyada at ng grupo ni Senador Laila de Lima. Katwiran ni Calida, walang kapangyarihan ang Korte Suprema na utusan ang Kongreso bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Malinawan niya na hindi dapat panghimasukan ng Korte kung paano gagawin ng Senado at Kamara ang kanilang trabaho. Wala rin anyang sinasabi sa konstitusyon na obligasyon ng Kongreso na magdaos ng joint session. Sabi pa ni Calida, obligado lamang ang Senado at Kamara na magbutuhan kung babawiin o palalawigin ang martial law. Hindi anya maituturing na pagmamalabis sa kapangyarihan ng Senado at Kamara ang pagtanggi ng mga ito na magdaos ng joint session. Nagpahayag na rin anya ng kanilang suporta sa deklarasyon ng Pangulo ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa huli, ayon kay Calida, lagpas na sa itinatakda ng saligang batas kung pipilitin ang Kongreso na magdaos ng joint session bukod pa sa hindi naman ito kinakailangan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi umano apektado ng martial law sa Mindanao at bakbakan sa Marawi City ang sektor ng pagnenegosyo at general business outlook ng foreign investors sa bansa ayon sa Department of Trade and Industry. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 5% ang itinaas sa bilang ng mga kumpanya at organisasyong nagtungo sa Pilipinas para mamuhunan, ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez noong July hanggang December 2016. Bukod dito, nananatili rin anyang mataas ang business confidence sa bansa. Kaya kung siya ang tatanungin, walang epekto ang nangyayaring krisis ngayon sa Marawi City sa general business outlook ng mga foreign investors, maging ang idineklarang martial law sa buong Mindanao. On the business, hindi po tayo affected because yung sa mga negosyante, they really look into the longer term potential of a country and the fundamentals. Very bullish ang mga investors locating here, not to mention the market access if they locate here. Samantala, binigyang diin din ng DTI na malaki ang benepisyong nakuha ng bansa sa foreign trips ni Pangulong Duterte dahil ito anya ang naging simula ng pagkakaroon ng magandang ugnayan ng Pilipinas sa mas maraming mga bansa, lalo na sa aspetong pang-ekonomiya. Being the ASEAN chairman, President Duterte considers himself obliged to really visit each of the ASEAN leaders. President Duterte meeting with the other leader of each of the ASEAN countries there, as we always hear, and that's very true. They're more than friends. The relationship has really improved and more not only commitments but actual signing of purchase orders take place. Sa unang taon nito sa kanyang termino, nakapagbiyahe na sa 18 bansa si Pangulong Duterte at may kabuuang 21 foreign trips. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa ito ang balita. Pagpapapalit ng mga perang papel na may lumang disenyo hanggang ngayong Biyernes na lang ayon sa BSP. Mahigit 4,000 pulis ipakakalat sa Cebu City para bantayan ang seguridad ng idaraos na ASEAN meeting sa susunod na linggo. Hindi na palalawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang June 30 deadline sa pagpapalit ng mga perang papel na may lumang disenyo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hanggang sa katapusan na lamang ng Hunyo ang demonetization program ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos noon ay hindi na pakikinabangan ang mga lumang pera dahil wala ng halaga ang mga ito.
Hindi na pwedeng palitan sa anumang bangko at hindi mo na pwedeng pangbayad. Ibig sabihin, pag hawak-hawak nila ito, it is as good as no value. Nag-umpisa noong 2014 ang demonetization program o pagpapalit ng pera ng BSP. Noong December 2016 ang unang deadline nito, subalit pinalawig pa hanggang March 2017 at ngayong June 30. Ito ang mga disenyo mula pa noong 1985. Malaki ang nagawa ng extension sa deadline dahil nakakolekta pa ng 2.8 billion pesos ang BSP mula January hanggang February 2017. Umabot din sa 4.2 million pesos ang naihabol na ipapalit ng mga OFW mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Naglagay din ng mga bagong security feature sa bagong pera upang hindi ito magaya. We have really to come up with new design, security features from time to time. Ayon sa BSP, kung may natitira pang lumang pera ay maliit na porsyento na lamang ito at hindi naman sila umaasang lahat ay maipapalit sa bangko. Meron naman din tayong mga nasa mga collectors, di ba? Hands of the collectors. Meron na rin siguro ng mga nasunog, meron na rin mga nabahaan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinag-uusapan ngayon ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang mga hakbang upang masolusyonan ang problemang dulot ng urbanisasyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pinangunahan ng Pilipinas ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Conference on Sustainable Urbanization sa isang hotel sa Pasay. Ngayong taon, ang Pilipinas ang host ng ASEAN kung saan ngayon din ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN. Ayon sa DENR, ito ang pagkakataon na makapag-recruit ng mga eksperto upang matugunan ang problema na dulot ng urbanisasyon. Dahil sa urbanisasyon anila ay lumalala ang problema sa polusyon lalo na sa hangin at tubig. Ayon kay Secretary Royce Himatu, nagbigay na siya ng direktiba sa mga tauhan ito sa DENR para malinis ang polusyon sa hangin lalo na sa Metro Manila. Tinukoy ng kalihim ang mga usok ng mga sasakyan na pangunahing sanhi ng polusyon sa hangin. Dahil din anya sa patuloy na paglobo ng populasyon ay lalong dumudumi ang mga ilog at lawa. I'm worried here in Metro Manila. We should already start this to go into that level because the recipient of this one will be the next generation. Nais ng kalihim na obligahin ang pagtatanim ng puno sa Metro Manila sa pamamagitan ng executive order o kaya naman ay idaan sa Kongreso para maisabatas ito. Priority rin ni Himatu ang paglilinis sa lawa ng Laguna, Ilog Pasig at Manila Bay. Para maisakatuparan ng mga programang ito ay mahigpit na paiiralin ang batas gaya ng Clean Air Act at Clean Water Act. Tatagal ang ASEAN Conference on Sustainable Urbanization hanggang sa June 30. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Pasay City. Mas hinigpitan ang seguridad sa Cebu City kaugnay ng idaraos na pulong ng mga delegado ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na linggo. Mahigit 4,000 pulis na sinanay sa pagresponde sa bomb threat at iba pang banta ng karahasan ang ide-deploy sa lungsod. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Nagsilikas ang mga tao sa loob ng Cebu Ports Authority building dahil sa isang basurahan na umano'y naglalaman ng bomba. Agad na pinasok ng Bomb Squad at Explosive Ordnance Division ang gusali upang masuri at ma-detonate ang device. Makalipas ang ilang minuto ay nagbigay na ng hudyat ang mga otoridad na ligtas nang bumalik sa gusali. Ito ay bahagi ng drill na isinagawa ng Task Force Cebu bilang paghahanda sa seguridad sa idaraos na Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meeting sa susunod na linggo. Part ng exercise ito no, na kasama doon sa ginagawa nating parang simulation exercise for drill na ginagawa natin at ito ay ma-apply natin doon sa mga activities dito sa ASEAN. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Noli Talino, mahigit 4,000 nilang tauhan ang itatalaga sa airport, hotel at venue ng ASEAN meetings. More than 4,300. Pero dahil ina-upgrade natin yung security base doon sa may bagong policy, ay baka madagdagan pa ito.
Baka madagdagan pa. Baka abot pa ng 5,000 itong deployment natin. Mahigit 200 delegado mula sa ASEAN member countries ang inaasahang dadalo sa pagtitipon. At kahit walang natatanggap na anumang banta, pinag-aaralan na rin ng Cebu Police na maglagay ng signal jammers sa mga pagdarausan ng event. Sa Biyernes ay nakatakdang isagawa ang send-off ceremony at full deployment ng securities sa Cebu. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Hinihintay na ng COMELEC ang desisyon ng Kongreso kung itutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre upang masimulan na rin nila ang pag-imprenta ng mahigit sa 77 milyong balota. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tuloy-tuloy ang ginagawang paghahanda ng Commission on Elections para sa nakatakdang barangay at SK elections sa Oktubre. Ngunit hindi pa rin nawawala ang agam-agam ng komisyon na maaaring maipagpaliban ang halalan ngayong taon. Kaya naman nag-aalangan sila kung itutuloy ang nakatakdang pag-iimprenta ng mahigit 77 milyong balota sa susunod na buwan. We expect to be able to print the ballot sometime in the third week of July. That's because we're almost done with what we call the project of precincts. That's the process where we determine how many voters there are per precinct and therefore how many precincts. Kaya naman bago pa sana simulan ito, umaasa silang madesisyonan na ng Kongreso sa pagbabalik ng sesyon sa Hulyo kung itutuloy o hindi ang eleksyon. What we're asking for essentially is the signal to stop. Yun naman eh. Without that signal to stop, then we will continue. Unfortunately, continuing will occasion spending money. And if we're gonna stop anyway, then we might as well stop as early as possible. Isang malaking hamon din sa COMELEC na tapusin ang pag-imprenta at paghahanda ng mga balota sa loob lamang ng 3 buwan bago ang October polls. Kinakailangan pa kasi nila itong isa-isang suriin kapag naimprenta na bago ipadala sa iba't ibang lugar sa bansa. Samantala, umabot sa 58 milyong mga botante ang nakapagparehistro mula November 7, 2016 hanggang April 29, 2017. Kaya umaasa ang COMELEC na matutuloy ang eleksyon sa Oktubre upang hindi naman masayang ang pagsisikap ng mga Pilipino na makapagpatala at makibahagi sa halalan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. For the news abroad, Brazil's top federal prosecutor charged President Michel Temer on Monday with accepting bribes, the first of what is expected to be a series of formal graft charges against the deeply unpopular leader. Under Brazilian law, the lower house of Congress must now vote on whether to allow the tribunal to try the conservative leader. Lawmakers within Temer's coalition are confident they have the votes to block the 2/3 majority required to proceed with a trial. The White House said on Monday that the Syrian government appears to be preparing for another chemical weapons attack. In a statement, the White House said that preparations by Syria were similar to those undertaken before the April 4 chemical attack that killed dozens of civilians. This incident prompted President Donald Trump to order a cruise missile strike on the Shayrat airfield, but Syria denied it carried out the attack. The U.S. Supreme Court has partially lifted an injunction against President Donald Trump's travel ban order. Marian Tabamo reports. The U.S. Supreme Court on Monday handed a victory to U.S. President Donald Trump by reviving parts of a travel ban on people from 6 Muslim-majority countries. The justices narrowed the scope of lower court rulings, allowing Trump's temporary ban to go into effect for people with no strong ties or bona fide relationship with any person or entity in the United States. The ban, which bars people from Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen from entering the U.S. for 90 days outside of the bona fide relationship exception, could take effect in as little as 72 hours. At Dulles International Airport, outside of Washington, D.C., some said they felt the ban was too extreme and penalized individuals from nations with predominantly Muslim populations. They need to take the security measures because it's not a good time over right now. But still, they can't just, ban everybody.
they should take some security measures and allow good people to come in and allow the take the bad people out. You know, the U.S. has always been a role model and a leader that other nations look up to in terms of their acceptance of people and the support that the U.S. provides to people in need. So I think this travel ban really is a symbol for quite the opposite, and I think the U.S. should lead and admit people, refugees and immigrants according to our history as well. The justices said they would consider in October whether the president's policy should be upheld or struck down. Marian Tabamo, UNTV News and Rescue, USA. Those are the stories making news from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dalawang 2,773 araw na po ang nakalipas o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. MMDA pinag-aaralang rebisahin ang umiiral na number coding scheme dahil sa lumalalang problema ng traffic. Isang mag-anak patay matapos saksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Tampok sa isinagawang street rehabilitation ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang wall painting at tree planting sa bahagi ng Kalayaan Avenue sa Makati City kaninang umaga. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Marumi, puno ng graffiti at vandalism. Ito ang dating itsura ng Kalayaan Avenue sa Makati City. Ngunit ngayon, maaliwalas na ito sa paningin matapos ang wall painting project ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon sa international muralist na si Cesar Caballero at siya ring nagdisenyo ng painting, malaki ang naitulong sa kanya ng naturang proyekto. Kaya naniniwala siyang may maganda ring magagawa ang mga ganitong obra sa publiko, lalo na sa mga empleyadong pumapasok at umuuwi galing trabaho. The art and the painting changed my life. Everything changed. To express himself, you know, sometimes it's more dangerous what you have inside than what you have outside. Katuwang ni Cesar ang mga estudyante ng Fort Bonifacio High School at Elementary School, DENR, Climate Change Commission at National Youth Commission sa pagpipinta. Bukod dito, nagtanim din sila ng 350 punla o seedlings ng bignay na magbibigay ng preskong hangin. Paliwanag ni MMDA Assistant General Manager for Operations Julia Nebria, paraan ito para sa maagang kamalayan at malasakit ng mga bata sa kalikasan. Especially we're getting involved the young people to show them that change is really possible and we can all help and work together to beautify our environment. Sa pamamagitan po nito, kahit maliit po na bagay man para malaking tulong na rin po ito sa ating kapaligiran. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati. Pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagbabago sa number coding scheme bilang solusyon sa lumalalang problema ng traffic sa Metro Manila. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Pinaplano ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na ipatupad 2 beses sa isang linggo ang number coding scheme. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation kanina, sinabi ni MMDA Chair Danny Lim na layunin nitong mabawasan ang bilang ng masasakyan sa mga kalsada sa Metro Manila bilang sagot sa road congestion. Aniya, nasa 30% kasi ng lahat ng registered vehicles sa buong bansa o katumbas ng 2.6 milyon na sasakyan ay nandito sa Metro Manila. Hindi na anya ito kakasya sa 5% na road network na nasa Metro Manila. Pinag-iisipan po natin with the support of the Metro Manila Council, of course, yung mga mayors natin, kung susuportahan nila, pinag-aaralan natin kung pwedeng i-modify pa yung number coding scheme na sa ngayon. Siguro pwede namang konting sakripisyo pa para sa lahat. Baka pwedeng gawing 2 days out of every week ang hindi paggamit ng sasakyan.
Iba-iba naman ang pananaw ng mga kababayan natin patungkol sa 2 araw na coding scheme kada linggo. Bike po, para maluwag ang trapiko. Siguro okay na yung ginawa nilang walang window. Sa akin okay na yung ganun. Pero yung gagawin pang 2 days, maraming maapekto ang mga Hindi naman sumasang-ayon si Transportation Committee Chair Congressman Mel Sarmiento sa proposal ng MMDA. Self-defeating naman ang purpose niyan eh. If we impose that, so you cannot prevent those who are capable of buying would buy again new vehicles. Di dagdag na naman yun. Aniya maliban sa dagdag na infrastruktura, dapat ma-clear din ng transportation agencies ang secondary roads para maiwasan ang bulto ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Maliban sa volume ng mga sasakyan, isang nakikita rin ng mga mambabatas na posibleng sanhi ng mabigat na trapiko ay ang tila kakulangan ng MMDA traffic enforcers sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, libo-libo rin sa kanilang traffic auxiliary ang hindi na pumapasok sa trabaho dahil tumatanggap lamang ng maliit na halaga kada buwan kung minsan ay wala pa. Yung mga traffic auxiliaries natin ay nagkakawalaan dahil last time na sumweldo ay February pa. So yan po ang isa sa mga inaasikaso natin. Sinabi naman ng kinatawan ng Department of Budget and Management o DBM na naroon sa pagdinig na tatalakayin nila ang problemang idinulog ng MMDA. Joyce Balancio, UNCV News and Rescue, House of Representatives. Mayong gabi, una sa atong mga balitang PROMD. Usa ka send-off ceremony ang gipatigayon karong adlaw sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga alang sa mga pulis nga ipadala sa Mindanao. Si 10 ka mga miyembro sa Elite Force sa Philippine National Police ang ipadala sa Cagayan de Oro City isip Augmentation Force. Sumala pa sa hepe sa Police Regional Office 3 nga si Chief Superintendent Aaron Aquino, kabahin gihapon kini sa obligasyon sa mga pulis nga masigurong luwas ang mga lumulupyo sa dakbayan. Magpabilin sa Mindanao ang maong mga pulis hangtod makabalik sa normal nga sitwasyon ang mga lugar nga pagadad-an kanila. Nakighinabi sa konseho sa Dakbayan sa Zamboanga ang mga nagdumala sa Zamboanga City Medical Center mahitungod sa mga reklamo batok kanila tungod sa dili maayo nga pagserbisyo sa ilang mga pasyente. Kini ang balita ni Dante Amento. Ya atende el mga opisyales e cuantos empleyado del Zamboanga City Medical Center na sesyon del Consejo Local este día. Ya discuti a que él ya recibe reclamo acerca del hindi según buen calidad de servicio con el mga pasyente. Ta puede acorda uno si Mayor Climaco ya reclama con el mahina y según y bajo el calidad de servicio del ZZMC, especialmente si pobre el mga pasyente. Depensa también del administración del hospital. Falta sila del mga personajes, por eso tiene tiempo que dol mahina y el di la asistencia con el mga pasyente. Ya reitera también ellos el protocolo del hospital na tratamiento con el mga pasyente dependiente na necesidad o enfermedad. Whether we like it or not, the reality is doble el pasyente. Mas kinukere man kami niya, doble el pasyente. Ya propone el mga konsihal del ciudad que hace manera el ZCMC para man maximize el di la mga gente y man hire con el aumento nurse o doktor. To pidi kita con the medical center, the possibility to study the possibility of chopping the shifting schedule instead of 24 hours. Man shift kita shifting 8 or 12 hours for every physician assigned in the emergency room. Dante Amento, UNTV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Naniniwala si top-ranked promoter Bob Arum na masusubok ang tibay ni fighting Senator Manny Pacquiao laban kay Australian boxer Jeff Horn sa pagsasagupa ng mga ito sa Suncorp Stadium sa Brisbane sa July 2. Ayon kay Arum, isa si Pacquiao sa pinakamahusay na boksingero ngayon, pero dapat itong tandaan na hindi na siya bumabata. One of our greatest fighters of the era. He's very fast. He knows how to move, but remember, he's getting older. Athletes get older. An athlete who reaches a certain age does not perform as well as he did when he was younger in his peak. The question is, how old has Manny become?
I talked to Freddie today at breakfast, Freddie Roach, and Freddie said that he sees more in Manny training for this fight than he had Manny training for the previous 2 fights with Bradley and Vargas. So we'll have to see. Naniniwala rin si Arum na bibigyan ng problema ni Horn si Pacquiao sa kanilang pagsasagupa sa ibabaw ng ring. Una nang nangako na magandang laban si Pacquiao kontra sa mas bata at wala pang talo na si Horn. Sinabi naman ng 29 years old na Aussie boxer na pangarap niyang sagupain si Pacquiao sa harap ng kanyang mga kababayan sa Brisbane. Yes, I've dared to dream, that's for sure. It's something I've had to do for a long time now, and even just dared to dream to get this fight in the first place has been a dream come true. So I've definitely been dreaming about that belt being put around my waist. Mahigit 100 mahuhusay na Pilipino ang makikipagtagisan ng galing at husay sa World Championships of Performing Arts Competition sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Mon Hocson. Mahigit 2,000 mga Filipino artists ang dumaan sa mahigpit na audition, subalit nasa 100 lamang sa kanila ang pumasa upang maging opisyal na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas sa World Championships of Performing Arts o WCOPA sa Long Beach, California, USA. Ang WCOPA ay isang Olympic-style competition for performing arts na nilalahukan ng 52 bansa kada taon. Nakikipagtagisan sa pagsayaw, pag-awit, pag-arte, modeling at pagtugtog ng mga musical instrument ang mga kalahok dito. Hindi naman maiwasang maluhan ni Jorel Canuel dahil sa pagkakataon na maging kinatawan ng bansa sa WCOPA. Sobrang proud po kasi bilang Pilipino, since as I was saying po na hindi ko naman po talaga pinangarap to kasi sobrang taas na po masyado kung yun ang papangarapin ko. Ang 3 singer naman na ito mula sa Davao, problemado noong una sa kanilang pamasahe papuntang California. Subalit laking pasasalamat dahil mayroong nag-sponsor sa kanila. Yung struggle lang sa amin is yung sa akin is financial problem. Then hindi din po kasama yung parents ko dahil po sa financial problem. So, before ako na kasali dito sa competition na to, naghirap talaga kami. Sa Miyerkules ay lilipad na patungong California ang 109 na delegado ng bansa para sa WCOPA 2017. Mula nang sumali ang Pilipinas sa prestiyosong kompetisyon noong 2005, ilang beses nang nakuha ng bansa ang pinakamataas na parangal, lalo na sa larangan ng pag-awit. Kabilang sa mga itinanghal na kampiyon dito ay sina Jed Madela, Cercado Sisters o mas kilala bilang Fourth Impact, Raymond Sahor, Catherine Loria at Beverly Caymen. I see the heart in the performance. It's in our blood. It's not very technical. Kasi yun lang naman ang napansin ko when it comes to other performers from other countries. They're very dinumero. They're very technical. They're very, go to the left, go to the right, do this, do that. Ang Pinoy, when we go on stage, it's more of us telling a story. It's more of us speaking our hearts out through song, dance. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, San Juan City. Dinumog na mga kababayan natin sa Canada at ilang lugar sa North America ang international screening ng advocacy film ni Kuya Daniel Razon, Ang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Samantala, inihayag naman ni Kuya Daniel na isinasapinal na ang script ng ika-4 na yugto ng pelikula. Ito ang balita ni Kim Pamintuan. Mainit na sinalubong ng mga kababayan natin na mula sa iba't ibang panig ng North America si Kuya Daniel Razon sa Pearson International Airport. Personal na bumisita si Kuya Daniel sa Toronto, Canada para sa international film screening ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto na mula sa kanyang panulat at direksyon. Hindi naman mahulog ang karayom ang Tribute Communities Recital Hall sa York University dahil sa pagdagsa ng mga manonood ng advocacy film. Marami sa mga kababayan natin ang dumayo pa rito sa Toronto ang nakapanood na ng 2 movie sequel ng pelikula. Kaya naman hindi pinalagpas ng mga ito ang mapanood din ng Isang Araw, Ikatlong Yugto kahit bumiyahe pa ng malayo. Galing po kami SF Bay Area. 10 hours air travel. Humanga naman ang isang Filipino filmmaker sa Toronto sa natatanging konsepto ng advocacy film. Ang daming
values na Filipino values and common sense values or Christian values right way para turuan ang mga tao natin ngayon, mga tao ngayon na sometimes wala nang heart eh. They just concentrate on earning money. They tend to forget about life. And this movie, I believe, has full of that sense. Andun yung realization, andun yung mapapatulala na lang sila na oo nga no, totoo yun no, I should have that. I should have that value at least. So yun, yeah, it will help definitely the future generation. Samantala, ibinunyag naman ni Kuya Daniel ang ginagawang preparasyon para sa ika-4 na yugto ng isang araw na ngayon pa lang ay inaabangan na. We're actually finalizing yung script for ika-4 na yugto nito. No? It's just that merong mga recent na mga pangyayari na I think kailangan kaming gumawa ng ibang mga adjustment doon sa laman ng script dahil doon sa mga pangyayaring nagaganap ngayon na isasama namin doon sa magiging takbo. Yung present situation and yung mga naging development sa atin, pati sa Pilipinas and other parts of the world. Maaaring ito'y isama namin sa tatalakayin doon sa next film. Kim Pamintuan, UNTV News and Rescue, Toronto, Canada. Umabot sa 1,700 mga residente sa Lemery, Batangas ang napaglingkuran ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Ang Lemery, Batangas sa isang first-class municipality na mayroong 46 na barangay. 60% ng kabuhayan dito ay mula sa agrikultura, habang 30% ay sa pangingisda. Ngunit aminado ang lokal na pamahalaan ng Lemery na marami pa rin sa kanilang mga kababayan ang kapos sa buhay, lalo na ang mga nakatira sa malalayong barangay. Gaya na lamang ni Aling Romana, 5 taon nang iniinda ang pananakit ng kanyang batok dahil sa pagtaas ng kanyang presyon. Hindi rin may pa-check up sa doktor dahil sa kakulangan ng pambayad. Gayon din si Aling Cristina na 3 araw nang may sakit ang kanyang 2 anak. Kulang aniya ang 200 pisong kita ng mister sa pamamasada ng tricycle kung ibibili pa ng gamot. Minsan nga po wala po naiiwan sa amin pag po naalis siya. Pag nagkasakit pa wala po kami pambiling gamot. Salamat po sa medical mission at kami po nakakuha ng gamot at nakatulong po sa aking magulang at sa aking mga anak. Kaya naman sinamantala ng mga ito na makapagpakonsulta sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Umabot sa 1,700 ang napagkalooban ng serbisyong medikal gaya ng general check-up, pedia consultation, libreng bunot ng ngipin at ECG. Nagkaroon din ng libreng legal consultation at libreng gupit. Marami pong salamat sa gamot. Tsaka makakatulong po yun sa amin. Kuya Daniel, maraming salamat sa laki ng binigay mong tulong para sa bayan ng Lemery. Naway bigyan ka ng Panginoon Diyos. Ikaw ang naging sugo ng Panginoon Diyos para makatulong sa aming mga kababayan. Kaya dasal ko rin na bigyan ka ng magandang pangangatawan. Umaas ang lokal na pamahalaan ng Lemery, Batangas na hindi ito ang una't huling magkakaloob ng serbisyong medikal sa kanilang mga kababayan. Ako si Vincent Octavio para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Joyce. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ba't ka tumatawa? Masaya lang kasi nanonood yung mami ni Joyce. Si Mami Yoli. Si Tita Yoli. Yes. Diba? Siyempre, ganun din si Mother Earth. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Birthday wala ka na bukas. Kayo po yung makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.